Sa Quad Committee hearing ng Kamara, iprenesenta ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kahina-hinalang bank transactions sa joint accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Umabot daw kasi yan ng 2.4 billion pesos. Base rito, pumasok ang pera mula 2006 hanggang 2015. Sabi rin ni Trillanes, may nagdeposito ng 120 million pesos sa bank accounts ng pamilya Duterte. Nanggaling daw yan sa 2016 campaign contributor ni Duterte na si Sammy Uy na iniuugnay sa illegal na droga. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. Sa panayam ng News 5, sinabi ni Trillanes na nanggaling ang impormasyong ito tungkol sa bank accounts ni Duterte kay Joseph De Mesa. Dati siyang taga-suporta ni Duterte sa gitna ng pangangampanya niya sa pagkapangulo noong 2016. Tumugma rin daw ang mga detalye sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC noon sa Office of the Ombudsman nang imbestigahan nila ang issue. Kaya lang, hindi na raw nakakuha ng kopya nito si Trillanes. We don't have any access directly sa AMLAC. Eventually, pinalitan ni Duterte ng mga tao niya. Kaya talagang they were there to protect Duterte. Ang tanging paraan lang daw ni Trillanes para kumpirmahin na totoo nga ang joint accounts ng mag-amang Duterte ay hulugan ito ng pera. Tinanggap ng bangko, merong resibo sabihin live yung account. Dahil daw dyan, kumasa agad noong 2016 si Trillanes sa hamon ni Duterte na magkita sa bangko na may hawak ng sinasabi niyang joint account. Pero tanging si Attorney Salvador Panelo lang ang dumating. Sinusubukan naman naming kunan ng pahayag sina Duterte, VP Sara at AMLAC tungkol sa sinasabi ni Trillanes pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.